Question, anong feeling mo na may anak ang isang sikat na sikat? Handa ka lang? Natutuwa. Handa ka ba maging lolo? Di, oo naman. Sino ba si Dana sa loob ng bahay? Yung pag sinusumpong siya. Kasi minsan sigaw siya ng sigaw. Ay, ganun ba ang bipolar? Sigaw siya ng sigaw. Pag nagagalit siya, ganun. Mga yaya, isara niyo mga bintana at Sabi ni Valerie kapag sinusumpo ka raw, sumisigaw ka sa Opo, loob. sumisigaw ako ng walang dahilan. Kailangan lang ilabas yung mga naiisip ko. Kailangan pakinggan ako. O sinasabing, layuan natin yan, may tama yan. Totoo naman. Diba, tol? Baliw ako. Ano ba pinag-ugatan ng bipolar? Drug use. 27 years of heavy drug use and alcohol. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Kumusta ka na? Mabuti. At tagal namin hindi nagkita ng kaibigan ko ito. Grabe. Ano na mga latest? Ano na mga ginagawa mo? Sa GMA, nakatapos lang yung The Right One na magkasama kami ni Lot. Kumusta na yung balikan? Masaya naman. Mas masarap ba ngayon na mas close kayo ngayon kaysa sa dati? Or mas friendship na Friendship kami. Kamusta ka? Lagi ko kayo napapanood ni Gorgie. Oo. DZRH. DZRH sa balita. At saka Question, anong feeling mo na may anak ang isang sikat na sikat? happy, syempre, proud. Handa ka lang? Natutuwa. Magkaroon siya ng sariling pamilya. Syempre, decision niya yan. Handa ka ba maging lolo? Kung talagang panahon na nila, di oo naman. Monching, paano pumasok sa buhay mo si Dan? Syempre, magkaibigan ng Tita Divina at ang Mami. Pero simulat sa pole, magkaklase na kami sa Lasal Green Hills. Mula prep hanggang high school. Kapatid ko yan. Ano masasabi mo sa works of art niya ngayon? Ay, magaganda, makulay, masaya. Na-appreciate mo ba? Oo, nakikita mo na nasa masayang estado din siya ng buhay. Kumusta si Dandre as a husband? Oh, he's very loving. Gentleman. He will carry my bag for me pagka naglalakad kami sa mall. How do you support Dandre? Exhibit, Sure not that- only in exhibit, but also in personal life? Best friends kami besides being husband and wife. Kasi before we became husband and wife, magbarkada na kami way back. Grade school pa ata. Ilan ka na kayo kasal? Siguro 3-4 years, pero together mga 13 years na. Saan kayo kinasal? Mayor Herbert Bautista ang nagkasal sa amin. Sabi ni Mami, medyo may problema si Dandre. Minsan, movie, paano mo siya napapakisama? Hayaan ko lang siya or lalambingin ko siya. Okay naman siya. I just let him. Alam ng bipolar siya. Yes. Paano magmahal ang isang bipolar? Sobrang magmahal. I will always be here for you. In good times and in hard times, I'll always be here for you. Sino ba si Dandre sa loob ng bahay? Siya nagluluto. He likes to cook for the family. Make sure that I'm comfortable. Yung mga anak ko, parang tunay na anak din niya. Ilan ba ang anak mo sa una? I have 3, all girls. Malalaki na, they're in their 30s. May ako na kami. Wala pa kayong anak na dalawa? Balak mo pa ba? Hindi na, I'm in my 50s already. Hindi ba naging controversial yung mas matanda ka sa kanya? 1 year lang naman. Sino sila? Mga daughters ko, si Sabina, si Jamie, and si Julia. So paano makisama si Dandre sa kanila? Oh my God, parang tunay na anak niya. But I prayed for that. I said, Lord, if I ever get married again, unang-unang hiling ko is mamahalin yung anak ko ng parang tunay na anak. True enough naman. Ganda naman at least. Barkada ko kasi si Rev from way back pa talaga, high school. So, nung hiwalay na kami, babarkada kami. Kasi biglang hindi ko alam na parang magliligaw na pala to. Everyday, umaga, nasa bahay ko na. Na magiging kayo pala. I didn't see that coming. Ano yung mga bagay na gusto mo kay Dandre? Mapagmahal siya, malambing siya. He'll make sure talaga okay ako all the time. Like, are you okay? Like, komportable ka ba? Like, here nga, coming here, sinasabi niya na ayoko mainitan yung wife ko. Nasabi niya dun sa owner. Kung meron kang gusto, ano naman yung ayaw mo kay Dandre? Yung pag sinusumpong siya.
Kasi minsan sigaw siya ng sigaw. Pinahayaan ko lang. Nawawala naman eh. Ay, ganun ba ang bipolar? Sigaw siya ng sigaw. Pag nagagalit siya, ganun. Kasi pag na sumigaw, tama na. Mga yaya, isara niyo mga bintana at pinto at ang mga neighborhood. Umiinom naman siya ng maintenance. Yeah, meron. Pero minahal siya kahit may bipolar. Oh, yeah. Kasi grabe rin naman ang pagmamahal na pinapakita niya sa akin. So, Maraming salamat. Thank you. At sa mga tao nakakita sa iyo, of course, dito sa ating vlog, magugulat sila. Ito pala yung wife ni Dan Rev. Anong gusto mong masabi sa kanila? hi to everyone. I don't usually medyo mayayain ako. I don't like being seen. Pero I have to support him. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Kumusta na ang isang Maricel Soriano? Mabuti naman po. At napapanood ko ang vlog mo. Oh. Ang lakas ng vlog mo. Oh, thank you. Paano ka napapahag mag-vlog, Maria? Kasi mga fans, namibis nila ako dahil hindi ako mahilig lumabas, di ba? Oo. Eto si Rev, kaya ako nandito dahil isa lang ang address bukid ko siya. Hindi ka ba nahihirapan as a vlogger dahil pinupuntahan mo yung mga artista, ini-interview mo? Naaliw ako actually. Gaano ka-enjoy ang isang Maricel Soriano sa ginagawa niyang vlog? Super enjoy dahil mga artista. Uy, ako din, I guess. Kasi magaling ako magluto. Yung mga gano'n. Kasi di ba may raid akong ginagawa. Chan raid. So yun, doon to ako. Amazed ako dahil ang galing nila talagang magluto. Maricel, hindi lang mga fans mo na gustong makita ka sa vlog. Gusto ka rin lang makita sa screen. Kumusta Oo. na kailan ba? Ano ba mga ginagawa mong pelikula? Meron akong ginagawang pelikula na yun. Pero hindi ko masabi sa inyo detalye kasi aabangan nyo na lang. Question ko lang kasi nandito tayo ngayon kay Dan Rebeliesa sa kanyang mga arts. Kumusta sa'yo? Ano ang dating sa'yo ng mga arts niyang pinakita ngayon sa screen? Ever since, magaling na talaga si Rev. Ang husay niya talaga. Last, paano pumasok sa puso ninyo, sa buhay ninyo, ang isang Dan Rebeliesa? Matagal na. Kaluskus-kuskus days pa namin yun. I was only 12 or 13 years old. Kaya talagang kami, way back pa kami. Magkaibigan na kami. Kumusta naman yung moody? Bipolar nga sabi ni Mami Divina. Bipolar yung anak ko. Hindi lang isang kaibigan lang isang katulad ni Dan Rev. Paano mo hina-handle? Walang difference kasi normal kami. Walang mga ganun-ganon. Mahal namin si Rev. Okay, may mensahe ka ba kay Dan Rev sa pagkakataon ito? Anak, sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Pag ginusto mo isang bagay, makakamtan mo, lalo na pag nagdasal ka kay Lord. Kaya dapat lagi yan ha. Okay, I love you. Kumusta na po kayo? Okay naman. Ano masasabi niyo po rito sa ating exhibit? The exhibit is nice. I didn't expect na marami pong guests ngayon. Kasi normally sa mga ibang exhibit po niya, marami rin musika. Pero ngayon po, mas marami po. It's Sunday today. Siguro mas marami po yung tao sa labas. So nakita mo na ba ang kanyang kausayan? Maliit pa lang po kami. Mahilig na si Kuya Reb na drawing tsaka mag-paint. Actually, my mother always encouraged naman us perform artworks. Napanood mo naman siguro yung aming interview ni Mami. Opo, sinend po sa akin ni Mami po yan. Napakaganda po. Thank you po. Ano masasabi mo doon na bilang isang kapatid, paano mo tinutulungan, paano mo siya ginagabayan si Dan Rev sa kanyang pagiging bipolar? Kasi kami naman magkakapatid, very close kami. Ibang kapatid po namin nasa Amerika po. So, we have time naman na to video call or chat. Pag may mga okasyon po, nakikita-kita po kami. Sino si Dan Rev para sa'yo bilang kapatid? Mahal na mahal ko yung brother. He's always inspiring. Sino si Dan Rev bilang isang kapatid at ano yung mga bagay na maganda sa kanya? Yung relationship ko siyempre sa kapatid ko, personal po yun. So, siyempre ako po ay nakasaktan pag nakakabasa po ako ng hindi maganda. Pero kasi pinalaki po kami ng mami ko na showbiz ko. Kaya siyempre, we can't react to everything what people have to say. Parating nga sinasabi ng mami ko, basta alam po ng Diyos yung totoo. Kami po ay sincere, kami po ay nagmamahal ang magkapatid. Sapat na po yun. May mensahe ka bang gustong sabihin kay Rev dahil sa mga oras na to? For sure, nanonood siya ngayon. Kuya Reb, if you're watching, I love you very much. I'm here to support you. And you are an inspiration to all of us. Thank you so much. Thank you. Kumusta ka na, Myla? Mabuti po. Sino si Dan Rev sa buhay mo? Paano sa pumasok? Si Tranrel, syempre is nagkababata. My God, it's like my partner. Partner ko lagi yan sa mga musical namin sa Kaluskus-Kusmos. So, he's like a little brother, young brother to me. Kanina sinabi ni Dan Rev na sasaktan siya dahil puro negatibo ang binabalita sa kanya, puro kapangitan, most of the time. Aminado naman siyang bipolar at aminado naman din siya na may mga kakulangan siya sa kanyang buhay. At this time gusto kong hanapin, gusto kong makita, sino ba si Dan Rev? Ano nga ba ang mabuti sa kanya? Ano nga ba ang maganda sa kanya? Si Rev, kahit anong kailangan mo, pagkaibigan ka niya at mahal ka niya, is always going to be there for you.
no matter what. He will help you out as much as he can. Naranasan ko na yan kasi nagkasama kami sa Amerika. Pag may isang tawag mo lang dyan, madaling hinga ng tulong kung kailangan mo. He's a very good friend. Pag may problema siya, nagsasabi rin siya. Bilang isang kaibigan, paano at gaano ba nasasaktan ng isang May Lagumila? Pag binibira na siya, particular na pag pinag-uusapan na yung mga bad habituals niya. He is bipolar. He copes well naman. It's good that Vale is there, no? His wife really made a huge difference to his life. May gusto ka bang sabihin sa kanya ngayon? Rep, I'm so happy with your exhibit and he's very talented. He's a very good artist and I'm so proud of him. He knows how to focus when he needs to focus. You can see naman in his work, they're all beautiful. Beautiful paintings. Congratulations and happy birthday, Rep. I love you. Thank you so much. You're welcome. Kumusta ka na, friend? Mabuti naman po. Masayang-masaya. Ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Ito lang. I paint every day. Ito ang trabaho ko. Hindi na ako nagsushowbiz kasi ayoko na rin. Lumalayo po ako sa Intriga. Lagi kang pinag-uusapan. Lagi Hindi kang naman po. hinahabol. Hindi naman ako ganun kaprani. Pero palaging sinasabi yung pangalan ko. Ang controversial na si Grander Belleza. Puro yung masasama na lang ang sinasabi. Hindi nila sinasabi yung aking mga tagumpay. Hindi nila sinasabi yung aking pagkapanalo sa buhay. Palaging masasamang nangyari sa akin na trauma din po. Ano ba yung mga panalo sa buhay ng isang Dandre Belleza? Ito po, panalo po ito. Pero bukas sa another day, so kailangan magtrabaho ulit para sa isa pang tagumpay. Never ending po yung papaganda ng buhay kasi may asawa ako, may anak ako. Yung sweldo ko hindi naman kasi laki ng showbiz. Okay din dito sa sining. Sabi kasi nila Marcel, ever since daw talagang mahilig ka na sa sining ginagawa. Opo. Totoo po yun. Nakikita po nila yung sa set ng Kaluskus Musmos. Parang mga kapatid ko po yan. Dandre, matagal ko na po itong friendship. Kaya nung makita niya ako, natuwa talaga siya. Sobra. Dandre, kumusta ka na? Kumusta na yung nakiramdam mo ngayon? Hypotension po. Okay Hypertension. naman po the past 2 weeks. Labas-pasok po ako ng hospital. Sabi ni Mami, di ba? Opo, Naparod daw kayong opo. bipolar. Opo. masasabi Totoo mo po. rin? Kailangan pag-usapan. Ang mga mental health issues kailangan mapag-usapan dahil kailangan makatulong sa mga kabataan at sa mga kasing edad ko din na nagsasuffer from being bipolar. Ano ba ang nararamdaman ng isang bipolar? Minsan po sobrang lungkot, parang wala nang panaginip sa buhay, parang gusto nang mag-give up. Minsan naman sobrang saya, sobrang gustong madami gawin. Ang naging antidote ko ay tulog. Pag nararamdaman ko na ayoko nang lumabas ng bahay, ayoko magmaneho, matutulog ako. Kailangan matulog dahil pagpapahinga mo yung utak mo para hindi ka na kinabukasan magkaroon ng atake ulit. Sabi ni Valerie, kapag sinusumpo ka raw, sumisigaw ka sa loob ng bahay. Kwentuhan mo naman tayo. Nakakahiya po. Sumisigaw ako ng walang dahilan. Kailangan lang ilabas yung mga naiisip ko. Kailangan pakinggan ako. Kasi ang pinakamahirap sa isang bipolar yung hindi pinapakinggan o sinasabing, layuan natin yan, may tama yan. Ganito dito sa Pilipinas may stigma attached to it na parang may konting huwag natin kausapin. May konting yung pinagdadaanan yan. Parang gano'n. Kailangan kausapin niyo yung tao. Kailangan bigyan niyo ng pag-asa. May discrimination ba? Meron. Lalo na dito sa Pilipinas. Sinasabi kasi nila ng bipolar, kasunod nyo sabi, ay baliw yan. Opo. Anong reaction mo dyan? Ay, Kasi wala. sabi kang baliw. Totoo naman. Di ba, Tol? Baliw ako. Ano totoo? Hindi. Ganun talaga. Ganun ang mga tao manghusga Wala naman akong pinangahawakan na kung anong pwede at hindi nila pwedeng sabihin. So kung sinasabi nila yun, nasa kanila yun, hindi nasa akin. Nasasaktan ka pag sinasabi. Hindi na po. Kasi alam ko may dahilan kung bakit nila sinasabi yun. Ano ba pinag-ugatan ng bipolar? Drug use. 27 years of heavy drug use and alcohol. Araw-araw. Vodka. Tapos lahat po natira ko na. Lahat ng drugs na Lahat ng tira mo. drugs. May pinagsisihan ka. Mahirap pong isipin kung nagsisisi ako kasi nandito ako ngayon. Matagumpay po ang aking pakiramdam. Mahirap pong pagsisihan yung pagdaanan ko na. Nakatayo ako dito, bago akong tao. Nakakausap niyo ako ng matino. Yung paggamit mo noon, kinalimutan mo na. Opo. I've been 13 years sober. So anong feeling mo ngayon? Klaro, tapos hindi na po ako masyadong nag-iisip ng masama sa kapwa ko. Kasi yun ang unang iniisip ko na pinag-iisipan nila ako ng masama. Isang bukas na akla. Bukas na akla. Kung nandyan yung mga taong hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Nandyan si Mon, si Ate Maria. Nandyan ang mga kapatid ko, Ate Grace ko. Kahit may bipolar ako, naniniwala sila sa aking talento. Ang talento naman pwedeng araw-araw ginagawa ninyo para ma-practice nyo mabuti at makagawa kayo ng maganda. Yung sinasabing pagiging bipolar, yung ba ang dahilan ba't ayaw mo na mag-showbiz? Pwede.
Pwede kasi kailangan may oras ako matulog eh. Actually, ngayon dapat tulog na ako eh. Pero kailangan umalap sa mga tao. Ano mga gamot ang iniinom mo? For bipolar po. So yung mga fans mo dati na nag-iisip na kailan ka babalikin showbiz, yung mga kaibigan mo na namimiss ka, ano masasabi mo? Maraming salamat po. Lalo na nung nag-viral yung nagsayaw kami ni Aga. Hindi ko po alam na ganun yung reaction ninyo sa akin at na-miss nyo ako. Maraming salamat. Pero sana po, tingnan nyo din naman yung ibang ginagawa ko. Ano masasabi mo na ang daming mga friendship mo ang nandito ngayon? Si Ate Grace, yung documentarist na si Cara Magsano, si Kuya Herbert Bautista, si Wonching, si Miss Cecil Bravo, mami ko at maraming ikaw. Si Maria. Ikaw, Si Osang nandito si Osang. Yes. Oo. Kaibigan Gusto ko mo po. magpasalamat sa kanila? Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat kapatid. Oh. Alam po ba ninyo, matagal na kami magkaibigan nito. May utang akong tapa. Hello, ito po si Monching. Congratulate ko lang ang pinakamamahal kong si Morley Alinio. 100k subscribers sa YouTube. Follow nyo pa, dagdagan nyo pa. Morley, congratulations. Ipagpatuloy mo ang vlog mo dahil 100,000 na tayo. Papalig yan. Manda ka. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.